po natin ngayong Kapaskuhan ay pinamagatang po natin Celebrate Christmas. Okay? Celebrate Christmas. At ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo ngayong umagang ito is about Christ's generous gift of grace and giving. Okay? Celebrating Christmas, Christ's generous gift of grace and giving. So if you have your Bibles with you, maaari po bang hilingan ng bawat isa na tumayo at buksan po ang ating mga Bible sa book of 2 Corinthians. Okay? 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Okay? 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Maikli lang po yan. Ano? Maikli. Pwede po ba natin basahin po ito ng sabay-sabay? Okay? 2 Corinthians 9:15. Ready? Begin. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Pwede po ba natin ulitin na medyo mas malakas pa ng konti, na medyo inuunawa na rin po natin at the same time, yung narinig din natin para mas maintindihan natin kung ano yung ganda ng passage po na ito. Okay po ba yun? Okay, basahin natin uli 2 Corinthians 9:15. Ready? Begin. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng iyong salita. Manalangin po tayo. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang umaga na ito na kaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Dakilang Diyos, alam ko itong Kapaskuhan, marami po sa amin ang excited dahil sa pagmalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan. But Lord, as we celebrate Christmas, ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy na maintindihan namin kung ano po ang rason kung bakit kami, Panginoon, mga anak mo ay dapat nagse-celebrate ng Christmas o dakilang Diyos. At ganun po, Panginoon, pagkakataong ito, samahan niyo po, Panginoon, kami sa pag-aaral ng iyong salita. Kami po, Panginoon, gabayan, pagtubayan niyo, pagliwanagin niyo po, Panginoon, ang aming isipan, buksan mo ang aming puso, Panginoon, tanggalin niyo po, Panginoon, anumang distractions na ilalagay ng kaaway sa amin, upang hindi po kayo pagpalang ng iyong salita at hindi po na maunawaan ng iyong salita. At ang dalayan ko po, Panginoon, tago niyo po ako sa iyong likuran, dakilang Ama, gamitin niyo po akong lingkod para maihayag po ng malinaw po, dakilang Ama, ang iyong banal salita po lamang. At sa umaga ng pagsamba po ito, ang dalangin po namin, kayo po ang maitaas, kayo po, Panginoon, na maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Alright? Mahal na po tayo magsiyo po. Again, our topic na pag-uusapan, pag-aaralan po natin is about celebrating Christmas. And we will focus more on Christ's generous gift of grace and giving. Okay? Sabi nga po nung verse na binasa natin, ang ganda po nun, kung naintindihan po natin, at uunawain po natin yung bawat himay-may po, okay? Yung bawat titik, okay, ng verse na ito, ay makikita po natin yung kahalagahan ng selebrasyon ng Christmas. Alright? At makikita po natin, totoo, Christmas is a season of, sa amin ang karamihan, ano po? Christmas is a season of joy. Okay? It is a season of giving. It is a season of celebration. Diyan po'y maraming Christmas party, maraming kainan, at maraming inatake sa puso. Dahil, alam niyo, puro kainan, ano po? Season of giving, exchange gift, na andyan, season of joy. Nakakatuwa po na pag lumabas kayo ng kalye, okay, ay mapapangiti po kayo. Alam niyo kung bakit? Makikita po, napakamakulay ng kalye, okay. Ang dami po, maraming mga dekorasyon kahit po sa loob ng tahanan and even outside of our home, because Christmas is a festive event, okay. Yet, tingnan po natin to, yet amidst the gift, amidst the gatherings, reunions, or whatever, amidst the glittery lights of this Christmas, okay, makita po natin, it is easy for us to forget the true essence, hindi lang yung essence, but the true essence or the true meaning of the celebration of Christmas sa buhay po natin. Makitindihan natin the celebration of Christmas, okay, it is not about the exchange gifts, okay? It is not about the food. It is not about the reunion. The celebration of Christmas would be found from the word Christmas itself. It is about Christ. Okay? At makita po natin, God's greatest and most generous gift to humanity is none other than Christ. Kaya po, papasinin po natin, yung sinabi po ng Apostol Pablo po dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15 sa mga taga-Corinto, sabi niya, magagsipagpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Dahil sa hindi natin maitatalas na bibig ng pasasalamat sa kanyang regalo. Yung pong unspeakable gift. Pag sinabi pong unspeakable gift, hindi po natin maipaliwanag. Hindi po natin
sukat akalain na po pwede palang ibigay na regalo ito. Alright? At kung makikita po natin, sino po ba? Hindi ko na po palalawigin pa ng mas malalim pa. Paglinawin na po natin, sino po ba yung unspeakable gift na tinutukoy po dito ni Apostol Pablo? Sabi po yan sa mga taga-Korinto, tayong mga taga-Korinto, makikita po natin na meron tayong Diyos na makapangyarihan na naglalang ng langit at lupa. At dahil sa pag-ibig po ng Panginoon sa atin, ipinakita po niya at ipinagkaloob po niya sa atin yung isang regalo na hindi po natin aakalain na ibibigay ng isang Diyos na pwedeng ibigay sa atin. Ang dami po natin po pwedeng makita ng regalo. Iba sa atin, kapag may mga exchange gift o Christmas party, meron kayong mga ginugusto. Di ba? Meron po kayong mga dinidesire sa puso natin. If I will be asking a certain kid, anak, anong gusto mong regalo ngayong Christmas? Sasabihin niya kung anong regalo. Kapag tinanong mo yung anak mo, anak, para hindi na ako mahirapan kung ano yung bibigay ko sa iyo. At para yung bibigay ko sa iyo, gagamitin mo. Okay, ano ba gusto mong regalo? And I'm pretty sure may sasabihin sila sa inyo, ito po ang gusto ko ngayon, dad, o ito po gusto ko sa inyo. Ngayon, mami, okay? Kung may exchange gift sa opisina, di ba, may mga kitang na munito-munita, something sweet, something long, something short, lahat ng something pwede. Okay? May mga i-desire ka dyan. May mga ninanais po tayo. Pero meron po tayong isang regalo na hindi natin akalain na po pwede palang maging regalo at po pwede palang ibigay sa atin. Okay? At yan ay walang iba po kundi si Jesus Christ sa buhay natin, who was sent by God to bring the greatest gift to mankind, and that is salvation. Not only salvation, but hope sa buhay po natin and eternal life to this lost world. Kaya makikita po natin as we dig in and as we dive into this message and to this message series, ang gusto po natin makita is sama-sama po tayo. Let's come together as one body of Christ to explore, okay, as Christ embody or exemplify the greatest gift of generosity. Bakit po sinasabi dito yung sa message title natin, yung generous gift ng Panginoon? Bakit binigyan ng adjective na yung regalo ng Panginoon ay generous? Okay? Papaliwanag po natin po iyan mamaya. At bakit po sinabi sa title natin, it is not only a generous gift, but it is a generous gift of grace. At sa magitan doon, by giving, sa pagbibigay, nakita po natin, Pastor, are we going on giving, at tithing, offering, whatsoever? No, we will not be digging on that. Ang gusto natin tingnan, okay, ay kung paano tayo pinagkalooban ng Panginoon ng regalo. Okay? Kasi tinitingnan po natin kapag tayo, anong binibigay natin sa Panginoon eh. The truth of the matter, before we give unto the Lord, ang una natin makita ay kung paano tayo pinagkalooban ng Panginoon. Kasi pag nakita po natin kung paano tayo pinagkalooban ng Panginoon ng regalo, yung pagbibigay sa Kanya, hindi na po issue yun. IBC Manila, hindi po issue sa atin ang pagbibigay sa Panginoon. If only we would understand the generous gift of grace na binigay sa atin ng Panginoon. At yun po gusto natin maintindihan po ngayong umaga pong ito. At tatlong bagay lamang po ibabahagi ko po ngayong umaga ito regarding celebrating Christmas and the generous gift of Christ. Una po na makita po natin is this. Okay? Dire-diretso na po tayo. First, let's look into the source of the gift. Okay? The source of the gift. Meron po yung famous na verse. Nakabisado ng karamihan sa atin, iba pa sa atin, life verse pa ito. Ano po? Ang famous na verse po dito is will be found in John chapter 3, verse 16. Ang sabi po dyan is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever would believe on His name should not perish but have, ano po sabi doon? Eternal life. Pero dito po sa pagkakataong ito, pinutol po lamang po dito. Kasi gusto ko pabigyan ng toon at bigyan ng pansin is the source of the gift. Okay? Kaya po like we for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mayroon pong nagkaloob ng regalo. At wala pong iba na nagbigay ng regalo at may kakayanang magbigay ng regalo na ito kung hindi ang Panginoong Diyos po lamang. The God, or for God so loved the world
bakit nagkaloob ng regalo ang Panginoon sa atin? Maintindihan po natin ito. Him being the source of the gift. Bakit po ba tayo binigyan ng Panginoon ng regalo? Alam niyo po kung dahilan? Dahil mahal ka niya. Mahal po niya tayo. Pwede mo sabihin mo sa katabi niyo po, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Yan, sabihin mo. Sabi ng isang young people, iba yung tingin eh. Sana pala tinabihan mo yung crush ko. Para sinabi ko sa kanya, alam mo, mahal kita. Oo. Hindi to evangelikaw. Okay? Ito ay source of the gift. Maganda rin namang gift yan. Pero, dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, anong pinagkaroon niyang regalo sa atin? His only begotten Son. Ang kaisa-isang anak niya. Pero bago po tayo tumuon doon, ito po siguro maraming beses po nang sinabi itong katagang ito. Kasi maliban sa Panginoon, the source of the gift, it is but clear na makita po natin ng Diyos ang nagbigay ng regalo. Okay? He is the primary, okay, source of the gift. Okay? Pero, una maintindihan po natin dito, apart Him being the source of the gift, ay kung bakit niya tayo pinagkalooban ng regalo. And that is because of the love of God. Ulitin ko po. Pag sinulat po ang New Testament, it was written in Greek language. Okay? And Aramaic. Yan ang original na lingwahe ng pagkakasulat. Sa Old Testament, it was written in Hebrew. And for us to deeply understand the meaning of the text na binabasa po natin, magandang unawain natin yung original na pinanggalingan po nito. Okay? Gusto ko pong pagtuunan natin ng pansin yung salitang love. L-O-V-E-D. Okay? Kapag ka po ang love, nakita niyo po, ano po yung love? Ito po ay isang verb, tama? Sa English language. At ang isang verb, okay? Meron po ba English teacher dito? Yan. Yung mga maalam sa English, meron po ba? Si Ate Karen. Sige, Ate Karen. Joke lang. Pasaway itong dalawa to. Nagtuturo kayo. Okay. Sa English po, may tinatawag na verb. Ang verb ay action word. Ibig sabihin, kung sinabi ng Panginoon, for God so loved the world, yung pag-ibig ng Panginoon is comprised of His action expressing His love towards us. Tama po ba? Action word, verb po yun, di ba? Kaya po, hindi po pwedeng magmahal nang hindi po nagbibigay. Okay? Kaya po kasi pwede, hindi po ako magtutuon lang doon. Yung pagkakasulat po, pakispell nga po yung word na love dito. Yan. Sa mga nag-aaral ng English, kapag ka ang isang verb, okay, dinugtungan ng D sa dulo, anong tense po yan? Past tense. So, ibig sabihin, for God so loved the world, past tense. Tama po ba? Sabi ng iba. Tagalogin ko po ibig sabihin ng past tense ha, para maintindihan natin. Dahil past tense ito, ibig sabihin, minahal tayo ng Panginoon noon. Tapos. Ha? So, ibig sabihin, past tense, hindi na ako mahal ni Lord ngayon? Past tense, hindi mo ba? Subukan mo, sabihin mo sa asawa mo, mahal kita noon, o minahal kita noon. Sa itong sinasawa mo, kayo hindi na. Trouble ka, kapatid, pagka nagkataon. Pero dito, sa English language, meron pong different tenses. Merong past tense, may present tense, at merong future tense. Tama? Merong nakalipas na, panghinaharap ay kasalukuyan, at panghinaharap. Sa English language, meron pong tinatawag na mga middle tenses. Kaya may past, present, participle, may past, present, progressive tense. Ito po ay in the past, present, progressive, participle. Ibig sabihin, sinulat po siya on a context of past tense, pero iyan ay past, present, progressive, participle. Ibig sabihin, minahal ka ng Panginoon noong hindi ka pa pinanganak. Mahal ka ng Panginoon hanggang sa kasalukuyan. At hanggang sa mga darating pang panahon, iibigin at mamahalin ka pa rin ng Panginoon. Yun po yung
expansion o yun po yung kalakihan o kalawakan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. At yung totoo, dapat po sabihin natin dyan, Amen. Alam niyo po kung bakit? Marami pong pagkakataon, hindi po tayo kaibig-ibig. Pero dahil pinangako po ng Panginoon, because of His love towards us, and in which hindi ka pa pinanganak ng Panginoon, mahal ka na ng Panginoon. Hindi ka pa nagkakasala, at may pagkakasala ka man, mahal ka man ng Panginoon. Nagkamali ka man, mahal ka pa rin ng Panginoon. Hanggang sa nabubuhay ka, may pinagdadaanan ka pagsubok, mahal ka pa rin ng Panginoon. At hanggang sa hinaharap, at hanggang sa mga henerasyon mo na dadating pa sa buhay mo, mula sa apo mo, hanggang sa kaanak-anakan mo, hanggang sa anak ng anak mo, hanggang sa anak ng anak ng anak nila, mula sa mga ninuno mo, hanggang sa future na henerasyon mo, mahal ng Panginoon. At dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa sanlibutan at sa lahat ng henerasyon, ipinagkaloob niya ang pinakamagandang regalo na pwede natin makamtan. At yan ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo na kanyang katanging-tanging anak. A young child, okay? Tingnan po natin ito, no? Expecting o yung isang bata alam niyo mag-celebrate ng Christmas. Anong meron sa kanya? Merong excitement, okay? Nadabuksan po yung kanya pong regalo. Pero katulad po nito, sana po lahat tayong mga tao, meron din po tayong excitement doon po sa regalo sa atin ng Panginoon. Sa isa pong regalo, sa common na regalo, ito maraming regalo po dito, malapit tayo mag-gift giving. Meron pong common, alright? Na parts ang regalo, maliban sa content. Ang regalo, mayroong pangbalot. Meron pong isa na content ang regalo na hindi nawawala dapat. Alam niyo kung ano yun? Yung tag. Kung kanino nanggaling. Kasi doon mo nalalaman kung sino ang nagbigay sa atin. Kaya a young child excitedly opening a Christmas present often doesn't realize the love and thoughtfulness of the giver behind the gift. Totoo po naman ito, ano po? Nakakita po ba kayo ng bata na bago niyo buksan ng regalo? Kayo na ba galing to? Kay ninong, kay ninang. Bibihira po kayo makakita ng ganon. Mas naunang wasakin yung regalo at buksan yung regalo. Kanino nga ba galing ito? Yung tag nasa basurahan na, hindi pa alam kung kanino. Ganun din po karamihan po sa atin eh. Meron tayong regalo na tanggap sa Panginoon. The very main reason why we don't appreciate the gift is because we don't appreciate the giver. Or we don't even recognize the giver of the gift. Tanda po natin, sabi ito, the greatness of the gift is a reflection of the greatness of the giver. If we receive a great gift, it only means to say that there is a person who is great that gives you that gift. Maganda po maintindihan po natin yun. And maintindihan natin, God is the ultimate source of this unspeakable, indescribable gift na meron sa atin. Alam niyo po kung bakit? Because ang hatid ng regalong ito is about the love and the grace and salvation that comes from above. Bakit po makita po natin ito, no? Bakit po sinabi po ni Apostle Pablo na unspeakable yung gift? Have you ever asked why? Bakit siya sinabing unspeakable gift? Tingnan po natin yung pangalawang bahagi nito. Sabi ito, ano yung regalo ng Panginoon Diyos Ama? The only begotten Son. Sino po dito ang tatay? Pakitas nga po ang kamay. Yung mga ama na tulad ko, may anak kayo. Sino po dito? Okay, mas palalain ko ng konti para mas maintindihan natin. Okay? Yung illustration na to. Sino po dito mayroon kayong anak pero isang anak lang? Taas po kamay. Yung tatay po, tatay. Yung tatay ko lang pala. Parang delikado ako sa illustration na to. Pag hindi ko natanong ng tatay ko, baka mapahiya ako eh. Sabi ko sa tatay ko, Pa, mahal mo ba ako bilang anak mo? I'm pretty sure. Sabi niya, mahal kita. Diba? Parang tayong pinagbiyak na buko eh. Mahal kita. Okay? Begotten. Beloved. Mahal. Pag tinanong ko tatay ko, sabi ko, Pa, sama ka sa presinto, dahil sa station. Ibinibig sa ng station na. Station 6. Station 6. Tapos sabi ng chief dyan,
Tatay Berto, meron po dito kayo po pwedeng palayain isang preso. Pwede niyo po bang tulungan? Sagot ng mama ko kunyari, aba pwede naman. Paano natin matutulungan niya para makalaya na? Pag sinabi ng chief, kailangan po para mapalaya po yung preso, kailangan po may ipalit kayo. Tapos nagkatinginan. Ang kasama niya, ako at si Pastor PJ. Okay? Sabi niya, sige po, ibibigay ko yung anak ko. Sasabihin ko po dun sa chief, hindi po ako anak niya. Si Pastor PJ po. Ibibigay niya ba ako? I'm pretty sure walang isang matinong tatay na gagawin niyo. Sabihin siguro ng tatay, abay siya gumawa ng krimen. Yung anak ko walang kinalaman, siya ipapalit para makalaya siya. Diba? Pero maintindihan po natin, the very main reason why it is unspeakable, because it is but extraordinary and not ordinary, para po ibigay ang anak, para po magbigay ng pag-asa sa mga kasalanang taong tulad natin para hindi tayo mapahamak. Wala pong gagawa nun eh. Hindi po ba, hindi po ba greatness of the gift yun? And if you would look at it, it is a great gift. And the reason why it became a great gift is it is because it comes from a great giver of that gift. And that is not other than God, who is the source of that gift. The source of the gift is God. Sabi ko, tatlo lang po ito eh. Mabilis po tayo, no? Sumunod po. The significance of the gift. The significance of the gift. Romans chapter 8 verse 23. Ano pong sabi niya? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, okay, ay kamatayan. Pero ang regalong handog ng Diyos Ama ay panghabang buhay na presensya, kapili ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Paliwanag po natin yan. Kanina, naintindihan po natin that the source of the gift is God. Siya yung nagbigay. At nakita po natin kung gaano ka-generous yung pagbibigay ng Panginoon. Isipin mo, yung bugtong anak niya, yung kaisang-asang anak niya, His only beloved, His only begotten Son, ipagkakaloob niya. Bakit? Kasi kailangan po ng mundong ito na punong-puno ng kasalanan, na nabubuhay sa kasalanan, ng tagapagligtas. Sabi po dito for the wages of sin is death. Wala pong sino mang isang nilalang dito na wala pong nagawa ni isang pagkakasala. Lahat po tayo nagkamali, lahat po tayo nagkasala. When Adam and Eve, committed sin in the Garden of Eden, it was clear that sin was imputed into man. Ibig sabihin, ipinamana sa atin yung kasalanan. It becomes an innate nature of mankind to become sinners. Kaya po totoo, yung bata hindi mo kailangan turuan magsinungaling. Kusang magsisinungaling. Marami pong mga tao, hindi mo kailangan turuan maging matigas ang ulo. Kusang nagiging matigas ang ulo. Marami pong mga nilalang, hindi mo na kailangan maging pasaway. Kusang nagiging pasaway. May mga tao, hindi mo naman tinuturuan na gumawa ng masama. Pero bakit gumagawa ng masama? Because it is imputed unto us, nagkaroon po tayo ng sin nature. Bahagi na po ng pagkatao natin ito. Pero ang kagandahan po dito, si Jesus Christ, who was the gift of the Father, ang ginawa po niya sa sobrang pag-ibig niya, naintindihan niya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. If we will look again, doon po dito, hindi po ordinaryong kamatayan ito. Iba sa atin, pagka naman pala nagkasala ka, patay lang O kahit malitin yung kasalanan, ayun pa yung kamatayan. Kung hindi kayo takot sa kamatayan, well, that's good. Pero dapat mong katakutan ng kamatayan kung wala kang gusto sa puso. Kasi ang tinutukoy po na kamatayan dito ay yung panghabang buhay na kamatayan sa impyerno. Revelation chapter 21. Lahat ng mga warmongers,
lahat ng mga masasamang tao, lahat ng mga fornicators, lahat ng gumagawa ng kasamaan, pinapadala ng Panginoon sa impyerno. At doon sinusunog ang buhay habang buhay. Ang masakit po dito, the description of the book of Revelation sa impyerno, that hell is dark. Paano naging dark ang impyerno kung ito ay dagat-dagatang apoy? Hindi po ba kayo nakapag-isip ng ganon? Hindi po ba para magkaroon ng liwanag, kailangan po ng apoy? Pag may apoy, may liwanag. Bakit sa impyerno, may apoy, okay, pero madilim ang description. Mag-aral po kayo ng mga chemicals, may iba't ibang level po ng chemical. Hindi ko patatagalin. Ang pinakamainit, okay, na apoy ay tinatawag ng asupre. Ito po ay dark. Ito po, yung pang segundo pa lamang, pag pinasok mo ang bakal, sunog. Bakal po iyon. Pag tingnan nyo po, yung katawan nyo, hindi naman po siguro bakal yan. Kahit na sabihin mo, yung katabi ko pa, tigas ng mukha. Mukhang bato-bato, mukhang bakal. Hindi po yung ibig sabihin yan. Susunugin ka dito panghabang buhay. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, sa nilalang ng tao na tulad natin, ayaw po ng Panginoon na mapahamak po tayo. Kaya the source of the gift gave us the greatest gift of all. And that is Jesus Christ, who is the source of hope, the source of life, and at the same time, the source of our salvation. Diba? Sabi ito, but the gift of God is eternal life. Yung po yung kahalagahan po natin, ibinigay po ng Panginoon, yung priceless na treasure o regalo na po pwedeng ibigay po sa atin. Imagine receiving a precious treasure that meets the greatest need na kailangan mo. Anong dating sa'yo? Sabi nga po, di ba? Kapag ka po ang isang bata, okay, pinapat ko ang mga vlog mga maaga pa lang, alam mo yung nagsasabit ng medyas? Okay? Kahapon, nandito yung mga youth, yung people, pinag-usapan nila yung mga X and Y's. Tama of Christmas. Pinag-usapan ng celebration ng Christmas regarding reunion. At isa sa sinabi ni Pastor BJ ay yung Christmas socks. Habang nasa likod po ko, tinanong Pastor BJ, ano nilalagay sa Christmas socks? Sumagot yung people, paa. Nakangiti po ako sa likod Sige, bigyan kita ng Christmas socks, yung malaki. Gamitin mong socks sa Sunday. Pero ngayon, ba't po ako natawa doon? Kasi po, katulad ng ibang bata, dumaan din po yung pastor nyo sa pagkabata. Naniwala po ako kay Santa Claus. Diba? Kaya every Christmas, New Year, nagsasampay po ako ng medyas at sinisigurado ko na yung medyas bagong laba, hindi amoy pa. Kung sino man yung people na nagsabi nung kahapon, nagigigil ako bagong laba at sinisigurado ko, hindi ko medyas. Bata po ako Sinisigurado ko, medyas ng aking tatay. Bakit? Kasi mas malaki. Isipin nyo. Siyempre, pagka ikaw, bata ka, pagkatapos ng you'll be good on Christmas Day because Santa Claus is coming to town. Diba? Wala naman kaming chimenea nung time na yun. Pero naniniwala ko, sinabi ko talagang gano'n, As Christmas, nag-celebrate kami, kumain kami, sa atong pagkain namin, may spaghetti, may chicken, di ba? May kakanin, may mga minatamis, may suman. Ang sarap talaga naman. Tapos, siyempre bilang bata, excited ako Kasi every gift na ibibigay sa akin ng time na yun, ina-appreciate ko. I would remember ng mga unang-unang panahon Magulat ako, may matchbox doon. Yung uso pa yung mga pullback na matchbox, yung pag nagras mong gano'n, bintawag, tumatakbong pusa. May sariling mundo, may sariling gobyerno. Mga ganun Tuwan-tuwa ako, nakakalas ako. Etong Christmas na to, may hinihili ako, gusto ko talaga yun. Tapos, ang nangyari, pag gising ko, siguro mga 4:35 o'clock, bangon ako. At siyempre, bata expected ka dun sa gift Pinintahan ko yung gift. Hinipo ko yung medyas. Una, sinipat ko muna.
Naku, mukhang may laman. Tuwan-tuwa na ako, tumulog sa puso kasi may laman eh, di ba? Pinintahan ko, hinipo kong gano'n. Naku, may laman talaga. Pag hawak kong gano'n, talagang medyo bilog-bilog sa loob eh. Pero medyo may lambot ng konti. Hinawakan ko, may laman, talagang ako. So dahil excited na bata, dahan-dahan ko pinasok yung kamay ko doon sa medyas. Kasi nakasabit sa pinto eh. Tumungkot pa ako sa upuan eh. Dahan-dahan ko kung gano'n. And to my surprise, paghugot ko, hulaan yung kung nakuha ko. May paa. Hindi. To my surprise, nahugot ko, nakita ko may kakanin, no? May suman. Saka meron mo bang suman na yung ano, kakanin latte, may latte. Sabi ko, napaupo ko sa upuan eh. At ang isip ko, sabi sa kanya ko, anak, malungkot ka. Ma, naghihirap na po ba si Santa Claus? Kaya bakit? Kasi yung binigay niya po sa akin, handa natin kahapon eh. I was so disappointed as a child. Di ba? Magmula noon, hindi na ako naman ng Santa Claus. Kapag nakita ko ng Santa Claus sa mall, may suman tala yan. Di ba, sasabihin ka ng Santa Claus, punta ka na ako, may Santa Claus ng Christmas, kumando ka. Hindi mo bukong pakakandungin, bibigyan mo lang na suman. Makakabili ko ng suman. Masama ng loob ko eh. Di ba? Because I was expecting a precious gift. Pero alam niyo po, ang kagandahan po nito, sa regalo ng Panginoon, never will you become disappointed. Bakit? Because the gift of God is so precious. Hindi siya sumang natin. The gift of God is so precious, is so valuable, na yung gift na binigay sa atin ng Panginoon, can transform our lives. Imagine receiving a gift that will transform your life. Na kayang baguhin ang buhay mo. Na kayang baguhin ang status ng buhay natin. Na kayang baguhin ang pamilya natin. Na kayang baguhin ang relationship natin. Na kayang baguhin ang future natin. Imagine that gift. And the significance of the gift is because of the love of God. Ayaw ka po niyang mapahamak. Kaya binigay niya ang Panginoon para gawing tagapagligtas ka. The value, sabi po ni Charles Spurgeon, one of the famous theologian ever lived. The value of a gift is measured not by its price, but by its purpose. Ulitin ko po, no? The value of a gift is measured not by its price. It is measured by its purpose. Ang ganda po nun. Yung totoo. O pwede kang regaluhan ng napakamahal na regalo. Pwede kang regaluhan ng Rolex, matutuwa ka. Pwede kang regaluhan ng kotse, matutuwa ka. Pwede kang regaluhan ng iPhone, diba? Matutuwa ka. Pwede kang regaluhan ng mga pwede maggusto-gusto. Pero yung totoo, ang pinakamagandang regalo na maintindihan mo yung value nito ay kapag ka ibinigay sa iyo ito because there is a purpose. I would remember, ako po, tuwa po ako sa church po na ito. Sobrang mapagmahal po kayo sa mga manggagawa ng Panginoon, and even I, and even my family, mahal na mahal niyo po, even the pastoral staff, even Pastor BJ, kahit po yung mga Pilang Ignacio, mahal na mahal yung mga workers ng church natin, na talaga naman, binibigyan niyo kami ng gift. I would remember this laptop, I'm proud, kasi itong laptop ito, regalo niyo eh. Pero alam niyo po, yung regalo niyo pong ito, hindi ko po siya na-appreciate because of its value alone. I understood the value of this because alam nyo, nung time na yun, naglolo ko yung laptop ko, wala akong magamit sa church, okay? Wala akong magamit sa work. Alam nyo kung anong ginagawa ko sa church, ang dami kong ginagawa mga poster for the church, announcement, whatever. Wala po akong magamit, nagahang yung laptop ko. And then you gave me this gift nung birthday ko po, more than 2 years ago, if I'm not mistaken. Ipinagkaloob niyo po ito. And I understood yung value nito. Bakit? Because the purpose on why it was given. And up to now, ginagamit ko po ito. Ganon din po ang Panginoon. The gift of God and the value of God is immeasurable and unspeakable gift
yung Panginoon because of the primary purpose kung bakit ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang regalo sa sangkatauhan at maging tagapagligtas sa atin, at yan ay walang iba kundi si Yesu Kristo, para iparamdam sa atin na mahal tayo ng Panginoon at ayaw tayo mapahamak ng Panginoon dahil sa kasalanan pumunta sa impyerno, kundi magkaroon ng habang buhay kapiling si Yesu Kristo sa langit na bayan. Magandang regalo po iyon. Bakit po? Hindi ko po pwedeng regaluhan yung anak ko. Kahit mag-ipon ako ng 1 milyon o mahigit 1 milyon, bumili ng eroplanong ticket na biyaheng langit, wala po nun. Kahit na magandang bus papuntang langit, hindi ko po kayang bigyan ang anak ko at pamilya ko. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Tayo si Yesu Kristo lamang po eh. At kung po pwede mo bigay sa Kanya na magandang regalo, ay walang iba kundi regalo ng Diyos Ama. The value of a gift is measured not by its price, but by its purpose. Bakit? Hindi mo mababayaran eh. Kahit regaluhan po kayo ng ballpen, huwag niyo pong sabihin ballpen lang. Tingnan niyo po kung bakit binigyan ka ng regalong ballpen. Di ba? Iba po sa atin, pag binigyan tayo ng regalo, ito lang. Di ba? Hindi natin na-appreciate eh. Nalulungkot tayo, bakit maglang ang binigay sa akin regalo? Imbis na maging thankful ka, imbis na maging grateful ka, hindi ka nagiging grateful. Pero, pag naintindihan mo ang purpose, bakit yan ang binigay sa iyong regalo, then you will understand the value. Tama po ba? Halimbawa, ngayong Christmas, binigyan ka ng deodorant. Iba sa inyo, grabe naman, deodorant, makakabili ako nito eh. Less than 200, makakabili ako nito eh. You don't appreciate it. Pero, subukan mong amuyin ang pili-pili mo kapag hindi ka naligo. Salamat sa gift na to. Kailangan ko pala. Then you understand the value of the gift. Tama po ba? Simple, the significance of the gift. The gift of Christ signifies, alam niyo po ano? Eternal life. It signifies redemption. It signifies hope. It signifies salvation. It is not a fleeting gift, but one with everlasting implications. Ang habang buhay ng effect. Okay? Now, panghuli po. Ano po yung una na kanina? The source of the gift is who? Mali. Si Jesus yung gift eh. The source of the gift is God. Okay? The gift is Jesus Christ. The significance of the gift is what? For the wages of sin is death. At the gift na binigay sa atin, Panginoon, it is about eternal life for our future. Okay? At ang panghuli, ito rin pinakamaganda, the sharing of the gift. Ano pong sabi ng Matthew chapter 10 verse 8? Pakibasa nga po, begin. Ano pong sabi doon? Freely you have received. Ang sabi ng Panginoon, freely give. Tandaan po natin, meron pong mahalagang karakter sa Christmas celebration in the birth of Jesus Christ. Remember the 3 wise men? Just as the wise men brought gifts to honor Christ, we are also called to share blessings of His generosity with others. Katulad po yung mga wise men, yung 3 mago na nagbigay ng regalo sa Panginoon. Ano po ginawa? They gave gifts to the Lord. Precious gift binigay nila sa Panginoon. Bakit? Because they want to honor the Lord. Alam niyo po kung bakit? Because the 3 wise men understood the generosity of the source of Jesus Christ. Alam niyo po kung bakit? Ang Panginoon po ba makapangyarihan? Ang Panginoon po ba kayang gawin lahat ng bagay? Ang Panginoon po ba kaya niyang i-provide lahat ng pangailangan natin? Ang Panginoon po ba kaya magbigay ng kagalingan? Ang Panginoon po ba kahit saan naroroon? Pag iba parang dududa na po kayo. Kung ang Panginoon ay pinakamakapangyarihan sa mundong ito at siya nagdala ng langit at lupa, sa tingin niyo po hindi niya tayo kayang iligtas?
sa magitan ng salita lamang. Remember, during the time of storm, okay? Ano po ang nangyari? During the time of storm ng mga disciples, sabi ng Panginoon, peace be still. Sumunod, tumigil ang bagyo. Tama po ba? Noong pong may karamdaman, meron pong namatay. Ano ginawa ng Panginoon? Binuhay ng Panginoon. Yung pipe, pinagsalita ng Panginoon. Yung bulag, binigyan ng Panginoon ng paningin. Kaya ng Panginoon lahat gawin po yan. Eh sa tingin niyo po, yung kaligtasan hindi kaya gawin ng Panginoon sa magitan ng salita lang. Pwede niyo po sabihin yun. Si Doy maligtas. Diba? Si Al. Bilang nito si Lord. Walang purgatorio eh. Maligtas, sige. Pwede gawin ni Lord yun eh, di ba? Si Ana, maligtas. Di ba? Si May. Maligtas. Pwede gawin ng Panginoon yun eh. O ito sa impyerno to, ito maligtas to, ito maligtas. Pwede gawin ng Panginoon yun. Pero, the Lord's generosity is so personal. Gusto niya ipa-experience sa'yo. Ipa-experience po sa atin yung generosity ng Panginoon. Sabi to, freely we have received. Pero may binigay po dito, we are to freely give as well. Sabi po dito, may binigay po, isa pong hinahangaan ko rin pong theologian, is John Wesley. Ang sabi po niya, we are never more like God than when we give. Well, we are called by God and we are blessed by the Lord to become a blessing. We are saved by God to share the salvation of Jesus Christ to other people. We are blessed to become a blessing to others. Kaya po naniniwala po ako, hindi po issue sa mga Kristiyano ang pagiging generous sa pagbibigay sa Panginoon. Kung naiintindihan natin na generous din po ang Panginoon. And that is also the very main reason why, if you will ask me, Pastor, bakit po yearly nagbibigay po tayo ng Christmas gift sa mga bata, sa mga mini-minister natin? Bakit po pinipilit pong itawid ng church kahit medyo tight ang finances na magkaroon ng kahit na regalo yung bakada pamilya po natin? Bakit po natin ginagawa yun? Para po ba magpa-picture-picture, magpasikat po tayo? No, we don't do that. That's not the main purpose. The purpose is this. Matthew chapter 10 verse 8. Nakareceive tayo ng regalo sa Panginoon eh. Pinagpala tayo ng Panginoon eh. Mano bang maging pagpapala din tayo sa iba? Nakareceive po tayo ng regalo ng kaligtasan eh. Bakit po ba hindi natin ma-share yung natutunan natin kaligtasan sa ibang tao at mga mahal natin sa buhay? We are never more like God than when we give. Nakikita po sa atin ng mga tao yung generosity ng Panginoon. Nakakatuwa yung generosity nito, no? Siguro, ang ganda ng upbringing niyan. Hindi po ko ibabrand to, pero isa po sa karakter na hinahanga ko po sa panganay kong anak is the generosity of his giving. Yung totoo po, minsan gusto kong awatin eh. Many times I won't see it. Pag tingnan niyo po yung bangko niya tuwing Christmas, nagiging paldo. Pero pagdating ng first fruit, bumabalik sa maintaining balance. Never ko na nakita lumag pa sa maintaining balance yon. I would remember sa Christmas, para sa mga regalo, di-deposit niya yan. Pag first fruit, sasabihin niya sa mami niya, hindi niya inahawakan ang ATM niya eh. Sabihin sa mami niya, Ma, kaya na po ATM ko. Bakit? I-withdraw ko po lahat ng naan doon. Tumitingin ako parang, huwag naman. Alam niyo ba't ganun pakiramdam ko? Huwag naman. Kasi pag withdraw mo yun, pag may kailangan ka, sakit ka humihingi, ako dugi eh. Diba? Pasasay mo sa akin, dahil binigay ko sa first fruit eh. Eh, nung kinalaman mo, kumipit mo sa Panginoon yan. Diba? Pero, bibigyan niya po ng todo yun. Last time, 2 Saturdays ago, may blessing po na receive si Kuya Doy. Sabi sa kanya ng kaibigan namin,
Baka pwedeng turuan mag-gitara yung anak niya. So tinuruan ni Kuya Doy mag-gitara. Binigyan siya ng love gift. Napakalaki, 3 million ano? Sana. Binigyan siya ng 300. Sabi ko, tuwa ako eh. Ano bakit? Sabi ko, praise the Lord. Makakatipid ako ng konti sa allowance ng anak ko na bilhin mo ito. Bakit? Yung allowance sa binili siya less 300. Ako ito ang bibigay ko sa kanya. Hulaan niyo pagdating ng Sunday. Anak, Monday. Ay ko, anak, ito ang bibigay ko sa allowance ha. Wala po akong pera. Oh! Paano mo walang pera? Kayo binigay sa love gift, 300 yun ah. Lahat po binigay ko eh. Kay Lord, sabi ko talaga naman. Pero alam mo, I was rebuked by the Lord na isipin sa kanya yun. Alam niyo bakit? Because I understood na yung anak ko, nakita niya kung gano'ng ka-generous ang Panginoon sa kanya. At nakita niya na kailanman di nagkulang ang Panginoon sa kanya. Kaya sana lahat ng Kristiyano gano'n, ano? Na tipong pagbibigay sa Panginoon, walang issue. Pagtutulong sa iba, walang issue. Diba? Bakit? Kasi naintindihan gano'ng ka-generous ang Panginoon. Again, this is not the message of giving your tithes, offering our first fruit. This is a message of understanding how generous God is. The Lord is not teaching us to give our all. The Lord is teaching us to give our first fruit. But the Lord is not teaching us to give our all. The Lord is teaching us to give with generosity and how generous God is ang Panginoon sa buhay natin. And that is the reason why we give, the sharing of the gift. Hindi lamang po yun sa pagbibigay ng gano'n eh. Yung sharing po ng gift ng Panginoon, balikan po natin, the source of the gift is God. The gift is Jesus Christ. Sharing of the gift is sharing Jesus Christ and the gospel of Jesus Christ to mankind. Generous ang Panginoon, di ba? Gusto niyo po matawag din ng generous? Ang sarap ng tawagin generous, ano? Eh, basta paano po tatawagin generous? Wala na po pwedeng ibigay. Wala nga po lang ang wallet ko eh. Wala nga po kayo marang. Hindi po doon mini-measure yun eh. Diba? The gift is not measured by its price. Remember? It was measured by its value. Eh, valuable yung gift eh. Unspeakable gift nga si Jesus Christ, hindi po ba? If you would be sharing the gospel of Jesus Christ to other people, then I tell you, you are generous. Because you are sharing the unspeakable gift of God, the source of our salvation, the source of our hope to mankind. Yan po dahilan kung bakit mayroong IBC Manila. Because as long as this church would love to share the gospel of Christ to the people around us, this church would live. And we pray that this church would live as long as Christ lives in us. And we are doing the purpose. Sana po, yung gift po ng Panginoon would inspire us to share generously, not only through gifts, but sharing yung pong gospel of Jesus Christ. Whether it is through acts of love, whether it be on acts of random kindness, whether it be sharing material blessings, up to sharing the gospel of Christ. Again, Christmas is a season of giving because it reflects God's nature. It was the nature of God to give generously. Panginoon, kung titignan natin, never po pinagdamutan ng Panginoon. Eh, Pastor, pag nanalangin ako, ba't hindi ko natatanggap? Ba't parang hindi sasagot ng Panginoon? Kasi hindi pa karapat dapat at kalooban sa iyo. Pero pag pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, magugulat ka. Kaya nga po sabi sa Grace, sa description ng Bible sa Grace, it is undeserved grace. Undeserved favor ng Panginoon. Hindi mo dapat nakukuha yan pero nasa iyo. Salvation is undeserved grace. Totoo, dapat tayo lahat nasa impyerno sa kasalanan natin, katigasan ng ulo natin. Pero sa biyaya ng Panginoon, pinadala ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para hindi tayo mapahamak. Hindi ba napakabuti nun? At nakakahiya naman po sa Panginoon kung niligtas ka na ng Panginoon at ikaw ay binigyan ng regalong handog ng Panginoon ng kaligtasan, pero bumabalik ka pa rin sa lusak na kasalanan. Diba? Let me end with this. God is the source of the gift. Its significance is man's salvation, and His generosity calls us to share it with others. Christmas is more than just a celebration of lights, gifts, giving, or festivities, even reunions or whatever. It is the celebration of Christ,
God's greatest and most generous gift to humanity. As we reflect on this love and grace, maintindihan po natin tatlong bagay. Let us acknowledge God as the source of this unspeakable gift. Let us understand the eternal implication and significance of the eternal gift of God, and that is Jesus Christ, and that gift is salvation. And we need to respond by sharing His love generously to others. Sana po, maging challenge po sa atin po ito. Na ngayong Kapaskuhan, ma-consider po natin, nasaliksikin yung puso natin kung paano naging generous ang Panginoon sa atin. Sit down on one chair, isipin mo, do you deserve the love of God? I'm pretty sure you would say no. Lalo bibilang mo lang ginawa ng kakulangan sa kanyang kasalanan at faithfulness sa Panginoon. But at the end of the day, inibig pa rin tayo ng Panginoon. Whether it's through kind words, let's appreciate the Lord. Whether by helping someone in need, let's appreciate the Lord. Or sharing the gospel, let our action points others to Christ's ultimate gift. Maging magandang testimony sa atin. Tandaan po natin, we can give without loving, but we cannot love without giving. Ulitin ko po we can give without loving. Pwede ako magbigay. O ito na nga. Bigay ko sa tulong, pero hindi kita minamahal. Pero imposible po sa isang taong nagmamahal na hindi magbibigay. If I say I love my children, I love my wife, and I love my family, it is but impossible for me not to give. Yung totoo, bilang isang magulang, Seasons for the Family, you would understand itong stand natin bilang magulang. Maraming mga tatay po, maraming mga nanay, kaya niyong isakripisyo yung gusto niyo. Pag naglambing sa inyo anak niyo, hindi niyo sasabi sa anak niyo, ako nga wala ako niyan, ikaw pa. May mga pagkakataon, isasakripisyo mo yung sarili mong ipon, isasakripisyo mo yung sarili mong kaligayahan, maibigay lang yung gusto mong ibigay sa taong mahal mo. Bakit? Because you can give, pwede ka magbigay ng tulong, bigay ng pera, magbigay ng regalo na walang pag-ibig. Pero ulitin ko, imposible sa isang taong nagmamahal na hindi nagbibigay. Bakit? Ipinakita po ng Panginoon yan Sa sobrang pag-ibig ng Panginoon sa atin, isinakripisyo niya yung kanyang bugtong na anak. Giving from love na binigay ng Panginoon. God's greatest gift to us is Himself, Jesus Christ. The ultimate expression of His love and generosity. Sana po maintindihan natin yung Christmas. Sabi po ng karamihan, I'll end with this. Sabi po ng Christmas, Pastor, baka mga Kristiyano nagse-celebrate ng Christmas. Sabi ko, bakit? Hindi po ba ang Christmas in the history, it is a pagan practice? Practice ng pagano? Sabi ko, yes. Bakit po din sila celebrate? Yung totoo, ang question ko din is, why not? Kasi kung titignan ko yung word na Christmas, at kung makikita natin ang tunay na kadahilanan kung bakit may Kapaskuhan, hindi naman yan binabase dahil may exchange gift Kaya po maraming table pag Christmas malungkot. Kasi ang measurement ng celebration ng Christmas kung may hamon ka sa table Kaya po maraming pamilya malungkot pag Pasko. Kasi ang basihan po natin ng kasiyahan sa Pasko ay kapag may regalo under the Christmas tree. Paano kung walang Christmas tree? Di under the tree. Paano kung walang tree? Di under. Yun ang basihan natin Pag walang pagkain, malungkot sa Christmas. Pero, kung makiintindihan po natin that the main source and celebration of Christmas is not about what we receive. It is about what we've received. At pwede nating ma-receive kapag nakilala natin ang Panginoon. Sigurado, maglululukso ka sa katuwaan. Subukan po natin. Dumating ang panahon, huwag naman po sana agad-agad. Mamatay tayo. Dumating tayo sa langit at sabihin ng Panginoon sa atin, anak,
O sabihin niya, ano pangalan mo? Diba? Al po. Sabi ng bantay ng langit, tingnan natin. Al. Apelido Al. Ha? De los Santos. Al de los Santos. De Vera na to. Wala dito pangalan mo. Sasabihin siguro ni Al. Pakitignan po ulit. O sige, De los Santos. Alvin. Val? Albert? Alfonso? Tapos sabi, sorry, wala dito yung pangalan mo eh. Guard? Sasabihin, yes Lord! Wala ang pangalan sa listahan ng buhay. Alam niyo na. Itapon dun. Diba? Tapos kumakanta yung mga guard, sabi niya, sa impyerno punta mo. Sa tingin niyo, ano yung tsura ni Al? Lord, Lord! Diba? Tama ba? Paano kung ganito? Punta si Al. Pagdating doon. Pangalan mo? Ayun. Ito. Albert Luis M. De los Santos. Oh! Tinanggap si Jesus Christ. Okay. Guard. Diba? Makanta sila. Diba? Sa langit ka. Hulaan nyo kung reaction ni Al. Sigurado maglulunod siya sa tuwa. Yuhuu! Diba? Same thing. Celebration of Christmas about Christ. Of course, we would desire to have food on our table during Christmas. Of course, we would desire Christmas gifts during Christmas. But the greatest gift of all is the gift of salvation. Nakatalong ka sa tuwa. Yes, Lord, thank you. Nakita kita. Dati, kinukwento ka lang ng Sunday school teacher namin eh. Pero, ang pogi mo pala. Magkamukha pala tayo. Bakit? May natatawa. Di ba sabi ng Bible, we are created in the image and likeness of God. Kahit din mo katabi mo. Pag nakita mo yan, Kristiyano, yan ang kamukha ni Kristo. Kaya po pala yung katabi ko, hindi mo kamukha ko ni Jesus Christ. Ano ang ending ng message? What I'm just trying to say, iba yung luluksong tuwa sa puso natin kapag si Kristo ang sineselebrate natin. Maganda, kung dapat mag-celebrate tayo ng Christmas, sa Christmas Eve natin, kung meron kayong kapamilya na hindi pa nakala sa Panginoon, be generous enough to share the gospel of Christ. Paliwanag niyo sa Kanya, alam niyo po, kaya tayo may Christmas, sampos man yung dinner natin o hindi, dahil po kay Kristo. The celebration of Christmas is about Christ's generosity, Christ's generous gift of grace and giving. Yan po ang pinaka-main essence of Christmas. Tumayo ba tayo lahat? Let's pray. Lord God, Heavenly Father, we're so thankful, we're so grateful for the abundance of your word, Panginoon. And most especially, Panginoon, the abundance of your gifts sa amin. Thank you, Lord God, for being so generous. Salamat po, Panginoon. Yung buktong na anak niyo po, Panginoon, at dala at handog niyo pong kaligtasan para sa amin. Hindi po namin deserve yun eh. Pagtitingnan po namin makakulangan, pagkakasala po namin, hindi po namin kaya yun. At hindi po namin deserve, Panginoon, yung pag-ibig mo. Pero sobra mo po, Panginoon, kaming mahal. From generations down to the future generations, alam po namin, mahal niyo po kami. Kaya po sa celebration ng Christmas na ito, huwag pong mawala sa hapagkainan ng bawat Kristiyanong pamilya at bawat pamilya namin yung pasasalamat po, Panginoon, sa iyo. Huwag po sana mawala sa puso namin yung pagiging generous sa pagtulong, sa pagmamahal, sa pagpapakita ng kabutihan, even giving to you, Lord God, at lalo tigit, Panginoon, in being generous in sharing the gospel of Jesus Christ.
Because that's the purpose on how you created us, Panginoon. And again, we pray that you would spark a smile in our hearts, Panginoon. You continue to spark that smile. Maaaring may iba sa amin nalulupot, walang 13th month, walang bonus, wala kahit ano, o kung may bonus month, nalulungkot, kasi pagdaan ng bonus, nauwala kagad, naubos kagad. Pero huwag mo hindi maging dahilan, Panginoon, kung bakit malungkot kami. Ang maging dahilan pa yun ng kasiyahan sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng problema, sa kabila ng pinagdadaanan, sa kabila ng buhay na ito, Panginoon, na andyan ka. At ang pag-ibig mo at ang kaligtasan mo, yun, Panginoon, yung regalong kailanman, hindi na uubos at mauubos. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Thank you, Lord God, and we give you glory and we give you praise. In His mighty name we pray. Amen. Sana ba?